Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 9, 2026, Sunday. Patuloy na lumalakas ang habagat at nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kung saan itinaas na ng pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. May tatlong bagyo tayong minomonitor sa labas ng PAR na siyang nagpapalakas lalo sa habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon at Visayas. Dahil sa patuloy na paghila ng hanging timog kanluran, mas malawak at mas mabigat ang pag-ulan sa western section ng bansa, lalo na sa mga probinsyang bukas sa West Philippine Sea at sa mga lugar na ilang araw nang nababasa ng ulan. Kasabay nito, binabantayan si Typhoon Dolphin at dalawang tropical depression sa silangan. Kahit malayo pa sa kalupaan ng mga sistemang ito, malaki ang indirect effect nila dahil lalo nilang pinapalakas ang habagat. Ngayong umaga, si Typhoon Dolphin ay nasa layong 755 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa sentro, gustiness hanggang 160 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Hindi man ito inaasahang dadaan mismo sa malaking bahagi ng bansa, sapat ang lakas at lawak ng sirkulasyon nito para maapektuhan ang daloy ng hangin sa hilagang bahagi ng Pilipinas at makatulong sa pagpapalakas ng habagat. Bukod kay Dolphin, may dalawang tropical depression din sa silangan ng extreme northern Luzon. Ang unang tropical depression ay nasa layong 3,435 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos east-northeastward sa bilis na 40 kilometers per hour. Ang isa pang tropical depression ay nasa layong 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay din ito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour, may gustiness hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos east-southeastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang mahalagang punto sa presensya ng mga sistemang ito ay ang kanilang indirect effect. Kahit malayo ang ilan sa kanila sa kalupaan ng Pilipinas, kapag marami at aktibo ang tropical cyclone sa paligid ng rehiyon, nagbabago ang daloy ng hangin. Sa kasalukuyan, ang resulta nito ay mas napapalakas ang habagat, mas maraming moisture ang nahihilang mula sa dagat, mas makapal ang mga ulap na pumapasok sa kanlurang bahagi ng bansa at mas tumataas ang posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na malalakas na pag-ulan. May red rainfall warning level sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Laguna, Rizal, Pampanga at Bulacan. Ang pangunahing hazard dito ay serious flooding sa flood-prone areas. Ibig sabihin sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, dati nang mabilis bahain o may drainage na madaling mapuno. Mas mataas ang posibilidad ng seryosong pagbaha. Kapag ang buhos ay matagal o paulit-ulit, maaaring mabilis tumaas ang tubig sa kalsada at komunidad at maaari ring maapektuhan ang biyahe, kabahayan at ilang pangunahing daluyan ng trapiko. Ngayong araw, ang pinakamabigat na rainfall outlook dahil sa habagat ay inaasahan sa Ilocos Sur at Benguet, kung saan maaaring lumampas sa 200 millimeters ng ulan. Ito ay mataas na dami ng ulan at itinuturing na seryosong banta sa mga lugar na may matarik na dalisdis, kabundukan, ilog at mababang komunidad. Sa Benguet, mas mataas ang panganib ng landslide dahil sa terrain at sa posibilidad na matagal nang basa ang lupa mula sa mga naunang ulan. Sa Ilocos Sur, ang tubig na bumababa mula sa kabundukan ay maaaring mabilis dumaloy patungo sa mga bayan, sakahan, kalsada at coastal communities. May 100 hanggang 200 millimeters naman ng ulan ngayong araw sa La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa La Union at Abra, mas dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa bundok at mga sapa. Sa Zambales at Bataan, ang habagat ay direktang tumatama sa western side ng Luzon, kaya kapag ang hanging may dalang moisture ay umakyat sa kabundukan, mas lumalakas ang ulan at mabilis ang pagdaloy ng tubig pababa sa mga komunidad. Sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas, ang matinding buhos ay maaaring magdulot ng urban flooding, tag-apaw ng drainage at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar. Sa Occidental Mindoro, mas malakas ang epekto dahil bukas ito sa hanging timog kanluran. May 50 hanggang 100 millimeters naman ngayong araw sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro
at Antique. Ito ay moderate to heavy rainfall pero hindi dapat maliitin, lalo na kung ang isang lugar ay ilang araw nang nakakaranas ng ulan. Sa Cordillera gaya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya, mas mahalaga ang landslide monitoring. Sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Laguna, mas mabilis ang epekto sa mga kalsada, palaisdaan, mababang barangay at mga lugar na malapit sa ilog. Bukas, patuloy pa rin ang malakas na epekto ng habagat. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pansinin na marami sa mga lugar na ito ay kasama na rin sa heavy rainfall ngayong araw. Kapag 2 araw o higit pa na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan ang isang lugar, mas lumalala ang epekto dahil hindi agad natutuyo ang lupa. Ang mga ilog at sapa ay maaaring mataas na ang level bago pa dumating ang panibagong buhos. Kaya mas mabilis ang flash floods. May 50 hanggang 100 millimeters naman bukas sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya, maaaring magkaroon ng mga oras na humihina ang ulan. Pero kapag may dumaan na bagong monsoon band, maaari itong lumakas muli. Pagsapit ng Tuesday, mananatili pa rin ang banta ng malakas na ulan. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May 50 hanggang 100 millimeters naman sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas at Antique. Ipinapakita nito na ang maulang pattern ay maaari magtagal pa hanggang early next week. Ang habagat ay hindi agad humihina dahil patuloy itong sinusuportahan ng mga tropical cyclone sa paligid ng rehiyon, lalo na ni Dolphin at ng iba pang sistemang nasa silangan. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, napipilitang umangat ang hangin. Lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya sa mga lugar tulad ng Benguet, Abra, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, Zambales at iba pang matataas na lugar, mas posible ang mga malalakas na buhos kaysa sa karaniwang inaasahan sa kapatagan. Maaari ring mas lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis itong bumigay at mas madaling magkaroon ng landslide. Sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay may monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ito ang klase ng pag-ulan na mas malawak, mas matagal at pabalik-balik. Maaaring may oras na hihina ang ulan pero dahil aktibo ang habagat, mabilis itong maaaring bumalik. Sa mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy at minsan ay intense rains. Ang mga komunidad na nasa paanan ng bundok, malapit sa ilog, nasa baybayin o nasa mababang lugar ang mas sensitibo sa ganitong sitwasyon. Sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, occasional rains ang inaasahan dahil sa habagat. Kapag sinabing occasional rains, may mga pag-ulan na dumarating at nawawala sa loob ng araw. Hindi ito pare-pareho sa lahat ng lugar. Maaaring sa isang lungsod ay may malakas ang ulan, habang sa katabing lugar ay mahina o tumitila. Pero kapag may aktibong monsoon band na dumaan, maaari itong magdala ng moderate to heavy rains at mabilis na pagbaha. Para sa Batanes, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang inaasahan dahil sa trough ni Typhoon Dolphin. Kahit hindi direktang nasa ibabaw ng Batanes ang sentro ni Dolphin, ang trough nito ay maaaring magdala ng makapal na ulap, pagkulog at ulan na maaaring moderate to at times heavy. Dahil malapit ang Batanes sa hilagang bahagi ng sirkulasyon ng bagyo, mas posible rin ang pabago-bagong hangin at mas maalon na karagatan sa paligid ng mga isla. Para sa Negros Island Region, Central Visayas, natitirang bahagi ng Luzon, Leyte at Southern Leyte, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang forecast dahil sa southwest monsoon. Dito, mas kalat-kalat ang pag-ulan kumpara sa mga lugar na may monsoon rains, pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy. Sa Leyte at Southern Leyte, posibleng magkaroon ng mga biglaang pag-ulan na maaaring magdulot ng localized flooding sa ilang bayan. Para naman sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Hindi ito kasing lawak ng ulan sa Luzon at Visayas, pero kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa rin magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring maaliwalas sa unang bahagi ng araw pagkatapos ay biglang didilim ang kalangitan sa hapon o gabi.
Kasunod ang pagkulog, pagkidlat at malakas na buhos sa ilang lugar. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng strong to gale na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough to very rough na may taas ng alon mula 2.6 hanggang 4.5 meters. Ito ang pinakamapanganib na marine condition sa kasalukuyang forecast sa Batanes at mga karatig na karagatan. Maaaring maging delikado ang paglalayag, lalo na para sa maliliit na bangka at iba pang maliliit na sasakyang pandagat. Ang kombinasyon ng trough ni Dolphin at pinalakas na habagat ay maaaring magdala ng mas mabigat na alon sa pinakahilagang bahagi ng bansa. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Sa western seaboard ng Luzon, mas ramdam ang alon dahil direkta itong tinatamaan ng habagat. Ang mga baybaying bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mimaropa at Western Calabarzon ay maaaring makaranas ng mas maalong karagatan, lalo na kung may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para naman sa Visayas at Mindanao, moderate to strong ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3 meters. Kahit mas mababa ito kumpara sa extreme northern Luzon, maaari pa rin itong maging delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa western seaboards at mga lugar na bukas sa hanging timog kanluran. Kapag may thunderstorm sa ibabaw ng dagat, maaaring bigla ang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob lamang ng maikling oras. Ang Typhoon Dolphin ay patuloy na nagpapalakas ng habagat. Kahit hindi ito direktang dadaan sa Pilipinas, kasabay nito may bagong nabuong bagyo sa silangan at mayroon pang isang sistema na na-develop. Ang mga sistemang ito, kahit malayo pa, ay may malaking indirect effect sa bansa dahil binabago nila ang daloy ng hangin sa rehiyon. Mas maraming moisture ang nahihila papasok sa western side ng Pilipinas, kaya mas nagiging maulan ng Luzon at Visayas. Dahil sa bagong pattern na ito, posible pang magtagal ang habagat hanggang early next week. Ibig sabihin ang mga pag-ulan ay hindi agad mawawala kahit pansamantalang tumila sa ilang oras. Maaaring magkaroon ng mga break sa ulan pero susundan ulit ng panibagong buhos kapag dumaan ang mas aktibong monsoon band. Sa mga lugar na ilang araw ng binabaha o basa ang lupa, mas malaki ang epekto ng bawat panibagong ulan. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang banta ng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na kasama sa red rainfall warning level at sa heavy rainfall outlook. Kung pagbubuuin natin ang weather picture ngayon, ang habagat ang pangunahing dahilan ng malawak na pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ang red warning level ay nakataas sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Laguna, Rizal, Pampanga at Bulacan, kaya seryosong pagbaha ang pangunahing hazard sa flood-prone areas. Ang pinakamabigat na ulan ngayong araw ay inaasahan sa Ilocos Sur at Benguet na maaaring lumampas sa 200 millimeters. Kasunod nito ang La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro na may 100 hanggang 200 millimeters. Malawak din ang moderate to heavy rain sa Ilocos Norte, Pangasinan, Cordillera, Central Luzon, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.